Ano ba, Sandra? Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Isang palamunin lang si Elena sa bahay na ito. Isang katulong na may pirma sa kontrata ng kasal. Huwag mo nang pagsabihan ang sarili mo sa babaeng yon dahil wala siyang panama sa ganda mo. Ang boses na yon, ang boses ni Ricardo na dati ay nagpapatibok ng puso ni Elena sa tuwa, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Elena sa labas ng pintuan ng kanilang sariling silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang kahon ng cake. Ito ang paboritong strawberry shortcake ni Ricardo na binili pa niya sa kabilang bayan matapos ang mahabang oras ng paglalakad at pagtitipid. Ngayong araw ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. 10 taon ng pagsisilbi, 10 taon ng pagtitiis, at 10 taon ng pagmamahal na akala niya ay sapat na para sa isang masayang tahanan. Dahan-dahang binitiwan ni Elena ang hawakan ng pinto nang marinig ang malakas na tawa ni Sandra, ang matalik niyang kaibigan simula pagkabata. Ang tawang iyon, na dati ay simbolo ng kanilang pagkakaibigan, ay tunog na ngayon ng isang traidor na nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng pulang marka sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking ipinagluluto niya tuwing umaga, at ang lalaking inalagaan niya kahit sa gitna ng kahirapan, ay tinatawag na lamang siyang isang palamunin. Ang bigat ng kahon sa kanyang kamay ay unti-unting nawala. Hindi dahil gumaan ito, kundi dahil tila nawalan na ng pakiramdam ang kanyang mga braso. Ang marahas na tunog ng pagbagsak ng cake sa sahig ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng hallway. Ang matamis na icing ay kumalat sa tiles, tila isang magandang panaginip na nayurakan at naging basura sa isang saglit. Bumukas ang pinto. Doon, sa gitna ng liwanag ng silid na naging saksi sa kanilang mga pangako, nakita ni Elena ang kanyang asawa na naka-bathrobe pa, habang si Sandra ay nakaupo sa kama, walang bakas ng kahihiyan sa mga mata. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging malamig at mahirap lang hapin. Ang lalamunan ni Elena ay tuyot. Ang bawat pagsubok niyang magsalita ay nauuwi lamang sa isang masakit na bara sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang puso ay tila isang babasaging baso na nahulog mula sa mataas na gusali. Hindi lang ito nabasag. Ito ay naging pinong mga bubog na bawat piraso ay sumusugat sa kanyang kalooban. Elena? Ang tawag ni Ricardo ay walang halong pagsisisi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkairita. Tila ba si Elena ang nanggulo sa isang payapang eksena? Bakit ka nandito? Akala ko ba ay nasa palengke ka pa? At tingnan mo ang ginawa mo, nadumihan mo pa ang sahig. Ricardo, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Elena ay isang mahinang bulong, isang boses na tila galing sa isang taong malulunod na. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mga mata ng asawa, naghahanap ng kahit katiting na pag-ibig, ngunit ang nakita lang niya ay ang malamig na pader ng pagkamuhi. Humakbang si Sandra palapit, suot ang isang mapang-uyam na ngiti. Elena, be realistic. You're boring. 10 taon, pero tila naging nanay ka na lang niya. Look at yourself. Amoy bawang ka palagi. Hindi mo ba nakikita na matagal ka nang kinalimutan ng asawa mo? Hindi sumagot si Elena. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya. Inalagaan niya ang bulag na ina ni Ricardo, si Lola Rosa, nang walang reklamo habang si Ricardo ay abala sa pagpapakasarap. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon para lang makapagsimula ito ng negosyo. At ito ang kabayaran? Umalis ka na, Elena. Ang malamig na utos ni Ricardo. Hindi na kita kailangan dito. Sandra will take care of the house now. I've already filed for annulment. Iyong mga lumang gamit mo, ipinalabas ko na sa gate. Huwag mo nang balaking pumasok muli.
Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa isang iglap, tinalikuran siya ng taong itinuring niyang mundo. Ang kanyang mga paa ay tila kusa ng gumalaw palabas, hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil hindi na niya kayang manatili sa isang lugar na puno ng lason. Paglabas niya ng gate, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumasa sa kanyang manipis na blusa, ngunit ang lamig ng tubig ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nakatayo si Elena sa gitna ng kalsada, ang kanyang tanging dala ay ang rosaryong ibinigay sa kanya ni Lola Rosa. Sa likod niya, naririnig niya ang marahas na pagkakandado ng gate ng Villa de Silva, ang bahay na itinayo niya sa pamamagitan ng pagmamahal, ngunit ngayon ay naging kuta ng mga traidor. Paano magsisimulang muli ang isang pusong nawalan na ng rason para tumibok? Saan lulugar ang isang babaeng ang tanging alam na yaman ay ang pag-ibig na ngayon ay itinapon na parang basura sa gilid ng daan? Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang ang kanyang anino ay unti-unting nilalamon ng ulan. Hanggang kailan mo kayang dalhin ang bigat ng isang buhay na sadyang kinalimutan na ng mundo? Huwag mong hawakan ang gate ko. Baka mahawa ang bakal sa dumi ng pagkatao mo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga tanod para kalad ka rin kapalayo. Ang boses ni Ricardo ay tila isang hagupit ng latigo na muling bumasag sa gabi. Nakakapit ang mga daliri ni Elena sa malamig na rehas ng gate. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa bakal sa pag-asang hindi siya tuluyang matangay ng agos ng kawalan. Ito ang gate na siya mismo ang nagpinta. 3 taon na ang nakalilipas. Isang masayang hapon kung kailan pinunasan niya ang pawis ni Ricardo habang nangangako silang bubuuin ang kanilang mga pangarap sa loob ng bakurang ito. Ngayon, ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pinapaalala sa kanya na ang bawat sakripisyo niya ay naging abuna sa isang iglap. Ricardo, parang awa mo na. Hayaan mo lang akong magpaalam kay Lola Rosa. Alam mong kailangan niya ako para sa kanyang gamot. Sino ang titingin sa kanya? Ang tinig ni Elena ay nanginginig. Halos malunod sa tunog ng malakas na kulog sa kalangitan. Mula sa bintana nag-ikalawang palapag, isang matanda at kulubot na kamay ang pilit na humahawi sa kortina. Ang silweta ni Lola Rosa ay anino ng hapis. Elena! Elena, anak ko, huwag niyo siyang paalisin. Ang boses ng matanda ay basag. Puno NG pighati na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Ngunit bago pa man makita ng buo ni Elena ang mukha ng matanda, isang marahas na kamay ang humila sa kurtina pabalik. Ang mukha ni Sandra ay sumilip ng panandalian, suot ang isang mapanguyam na ngiti bago tuluyang isara ang bintana. Tila ba tinatapos na ang huling kabanata ng buhay ni Elena sa loob ng bahay na yon. Huwag mong alalahanin ang nanay ko. May pera ako para kumuha ng mas maayos na nurse, hindi ang isang palamuning tulad mo. Ang huling salita ni Ricardo bago niya kinuha ang lumang maleta ni Elena mula sa sahig. Sa isang malakas na pag-itsa, lumipad ang maleta sa ere at bumagsak ng marahas sa isang malalim na putikan sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng pagtama nito sa burak ay tila tunog ng isang pusong nawasak. Ang zipper ng maleta ay bahagyang bumukas, iniluluwa ang ilang piraso ng kanyang mga lumang damit na ngayon ay nabahiran na ng maruming putik. Hindi na nakasagot si Elena. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly. Dahan-dahang bumigay ang kanyang katawan hanggang sa siya ay mapaluhod sa basang kalsada. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa bulsa ng kanyang blusa. Doon, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Ang rosaryong gawa sa kahoy na ibinigay ni Lola Rosa noong unang gabi ng kanyang paninilbihan sa pamilyang De Silva. Hinawakan ni Elena ang rosaryo ng napakairap.
Ang bawat butil ng kahoy ay tila nagbibigay ng kaunting init sa kanyang naninigas na mga daliri. Hinawakan niya ito ng sobrang higpit na tila ba doon nakasalalay ang kanyang huling hininga hanggang sa ang mga butil ay bumaon sa kanyang palad at naramdaman niya ang malapot at mainit na likido ng kanyang sariling dugo na humahalo sa malamig na tubig ulan. Ang sakit sa kanyang palad ay walang-wala kumpara sa sakit sa loob ng kanyang dibdib. Isang uri ng hapdi na tila kinakain ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Tumayo si Elena walang sapatos at nagsimulang maglakad palayo sa Villa de Silva. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na kalsada ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraang 10 taon. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natulog para lang alagaan si Ricardo noong may sakit ito. Naalala niya ang bawat sentimong tinipid niya mula sa kanyang sariling pagkain para lang makabili ng bagong barong ang asawa para sa isang mahalagang meeting. Ang lahat ng yun ay itinapon na parang basura sa gilid ng daan habang unti-unting lumalayo ang kanyang anino. Isang kotseng itim ang tahimik na bumubuntot sa kanya mula sa dilim. Ang mga headlight nito ay nakapatay. Tila isang mandaragit na nagmamasid sa isang sugatang biktima. Ang tunog ng mga gulong nito sa basang semento ay marahan at halos hindi naririnig. Isang misteryosong presensya sa gitna ng unos. Nagsimulang uminog ang paligid ni Elena. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila naging malalaking mantsa ng liwanag na sumasayaw sa kanyang paningin. Ang lamig ay pumasok na sa kanyang mga buto at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang katawan ay tila sumusuko na sa bigat ng emosyon at pagod. Bago tuluyang dumilim ang lahat, naramdaman ni Elena ang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang tabi, isang pamilyar na boses na tila galing sa isang malayong alaala. Ang bumigkas sa kanyang pangalan sa gitna ng hagulhol ng hangin. Elena, nandito na ako. Hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa sa ulan. Ang boses na yon ay puno ng awit at pait bago tuluyang nawalan ng malay si Elena at sumubsob ang kanyang katawan sa malamig na bisig ng kawalan. Huwag kang matakot, Elena. Ligtas ka na rito. Walang mananakit sa iyo sa loob ng pamamahay na ito. Ang boses na yon ay mahinahon, tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Elena. Dahan-dahang Elena ang kanyang mga mata. Hindi ang pamilyar na kisame ng Villa de Silva ang kanyang nakita, kundi isang silid na payak ngunit napakalinis. Amoy lavender ang paligid, malayo sa amoy ng putik at ulan, na huling alala niya bago siya mawalan ng malay. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa sakit. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Maayos na ang mga ito, nabalutan ng malinis na gasa, ang mga sugat na idinulot ng mahigpit niyang pagkakahawak sa rosaryo. Doon niya naramdaman ang muling pagkirot ng kanyang puso, ang alaala ng pagtatapon sa kanya ni Ricardo na parang isang basahan. Uminom ka muna nito, pampainit ng katawan, muling sabi ng boses. Isang lalaki ang lumapit sa kanyang tabi, may hawak na tasa ng mainit na salabat. Ang usok mula sa tasa ay sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng luyang nakagiginhawa. Tuminggala si Elena at doon niya nakilala ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. At Juan ni Leandro, kayo ang asawa ni Sandra, di ba? Ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro. Tumango siya at marahang inilapag ang tasa sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Oh, Elena, ako ang asawa ng babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng tahanan mo. At ako rin ang lalaking matagal nang nagmamasid sa dilim habang niloloko tayong dalawa ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Tila tumigil ang mundo ni Elena. Ang sakit na nararamdaman niya ay nahaluan ng matinding pagkalito. Bakit niyo ako tinulungan? Bakit niyo ako dinala rito? Naupo si Leandro sa isang silya sa tapat ng kama. Ang kanyang anyo ay kagalang-galang, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang lalim ng sugat na katulad ng kay Elena. Dahil pareho tayong biktima, Elena, matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila.
Ang kotseng itim na nakita mo sa labas ng Villa de Silva. Ako iyon. Kinakalap ko ang lahat ng ebidensya laban kay Sandra at Ricardo. Hindi lang sila nagtataksil sa atin, Elena. Ninanakawan ka rin nila. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ikinuwento ni Elena ang lahat. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang bawat gabing ginugol niya sa pag-aalaga kay Lola Rosa, habang ang kanyang asawa ay nasa bisig ng iba, at ang masasakit na salitang binitawan ni Ricardo bago siya itapon sa ulan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig, at ang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong galit na unti-unting nagliliyab sa kanyang kalooban. Sabi niya palamunin lang daw ako. Bulong ni Elena habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nababalutan ng gasa. Sinabi niya sa harap ni Sandra na wala akong silbi. Hayaan mo silang mag-isip ng ganoon, Elena. Sabi ni Leandro. Ang kanyang tinig ay naging malamig at puno ng determinasyon. Iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Akala nila ay mahina ka dahil nanahimik ka. Akala nila ay wala kang laban dahil binigay mo ang lahat. Ngunit hindi nila alam na ang bawat ebidensyang nakalap ko ay magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Pero kailangan ko ang tulong mo. Nanatiling tahimik ang silid. Tanging ang tunog lamang ng banayad na pag-ikot ng electric fan ang naririnig. Sa katahimikang iyon, tila may nabubuong isang kasunduan na hindi na kailangan pang bigkasin. 2 taong pinag-isa ng pait ng kataksilan, ngayon ay naghahanda para sa isang bagong yugto. Inabot ni Leandro ang isang baso ng tubig para kay Elena. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagkadikit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kuryente, isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala sa kanya. Inayos ni Leandro ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Elena. Ang kanyang galaw ay puno ng paggalang at tila may pahiwatig ng paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Ano bang susunod nating gagawin? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng isang bagong klaseng liwanag. Tumayo si Leandro at lumapit sa kanyang cabinet. May kinuha siyang isang folder, ngunit bago niya ito buksan, napansin niya ang bag ni Elena na nasa gilid ng kama. Ang itim na envelope na palihim na itinago ni Elena ay bahagyang nakasilip mula rito. Bakit may mga litrato ni Ricardo sa opisina niyo, ate? Tanong ni Elena habang nakatingin sa mga papel na nakakalat sa mesa ni Leandro. Hindi sumagot si Leandro ng direkta. Sa halip, tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Elena. Dahil ang laban na ito, Elena, ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa katarungan. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang itim na envelope mula sa kanyang bag. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang lihim na alas na magpapabago sa takbo ng tadhana ng lahat. Kung ganoon, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay kasing lamig na ng yelo. Simulan na natin ang paniningil. Akala nila ay kinuha na nila ang lahat sa akin. Attorney, akala nila ay iniwan nila akong hubad at walang kalaban-laban sa gitna ng ulan. Ngunit ang hindi alam ni Ricardo, ang bawat gabing ginugol ko sa pananahimik sa loob ng 10 taon ay may katumbas na halaga. Ang tinig ni Elena ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay may lalim at lamig na tila isang malalim na lawa sa ilalim ng buwan. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang itim na envelope sa harap ni Leandro. Sa loob nito ay hindi mga litrato ng pagtataksil, kundi mga dokumento ng bangko, mga sertipiko ng stocks, at mga katibayan ng pagmamay-ari ng mga lupain na hindi kailanman naisip ni Ricardo na iiral sa ilalim ng pangalan ng kanyang palamunin na asawa. Bumalik ang gunita ni Elena sa mga nagdaang taon, habang si Ricardo ay abala sa paggastos ng pera sa mga mamahaling club at habang si Sandra ay abala sa pagmamanipula sa kanyang asawa, si Elena ay gising hanggang madaling araw. Sa dilim ng kanilang kusina,
Tanging ang asul na liwanag ng isang maliit na laptop ang tumatanglaw sa kanyang mukha. Habang ang lahat ay natutulog, siya ay nagtatrabaho bilang isang consultant at investment analyst para sa malalaking kumpanya sa ibang bansa. Ginamit niya ang bawat sentimo ng kanyang kinikita para palaguin ang isang lihim na pondo. Isang pondo para sa kanyang kalayaan. Tingnan niyo ito, Leandro. Sabi ni Elena habang ipinapakita ang screen ng kanyang telepono. Nanlaki ang mga mata ni Leandro nang makita ang account balance. Ang numerong nakasulat doon ay sapat na para bilhin ang buong kumpanya ni Ricardo nang makalima. Ngunit mas nagulat si Leandro nang makita ang pangalan ng kumpanyang pinaglalagakan ng malaking puhunan ni Elena. Ikaw ang anonymous angel investor na nagligtas sa law firm ko noong nakaraang taon. Ang hindi makapaniwalang tanong ni Leandro. Ang kanyang respeto sa babaeng nasa harap niya ay umabot sa antas na hindi niya inaakala. Ang akala niyang sugatang ibon ay isa palang agila na matagal nang lumilipad sa kaitaasan, nagmamasid lang sa mga langgam sa ibaba. O Leandro, alam ko ang kakayahan mo bilang abogado at alam ko ring niloloko ka ng asawa mo. Hinintay ko ang tamang panahon, sagot ni Elena. Tumayo siya at lumakad patungo sa harap ng isang malaking salamin sa dingding. Tiningnan ni Elena ang kanyang sarili. Nakita niya ang pamumula ng kanyang mga mata, ang bakas ng mga luhang natuyo na sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naawa sa sarili ang kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang isang suklay at marahang inayos ang kanyang gulugulong buhok. Itinali niya ito ng mahigpit, isang kilos na tila nagpapahiwatig ng pagbubuklod ng kanyang bagong determinasyon. Kinuha niya ang isang bimpo at pinunasan ang huling bakas ng dumi at ulan sa kanyang mukha. Hindi natin sila tatapusin sa isang iglap, Leandro. Gusto kong maranasan nila ang bawat segundo ng pagbagsak. Gusto kong maramdaman ni Ricardo kung paano mawalan ng lahat, ang bahay, ang kumpanya, at ang dangal na ipinagmamalaki niya. Sabi ni Elena habang nakatitig sa sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga kristal. Pero may kailangan tayong alamin, Elena. Seryosong sabi ni Leandro. May mga dokumento akong nakuha na nagpapatunay na may malaking utang si Ricardo sa isang tao. Hindi ito utang sa bangko. Isang misteryosong tao ang nagpapautang sa kanya para mapanatili ang kanyang marangyang buhay. Kung malalaman natin kung sino ang taong yon, mas madali nating mahihila ang mitya ng kanyang pagsabog. Napakunot ang noo ni Elena. Isang bagong palaisipan ang nabuo sa kanyang isipan. Sino ang taong sapat ang yaman at kapangyarihan para suportahan ang mga luho ni Ricardo sa likod ng kanyang kaalaman? Samantala, sa loob ng Villa de Sil, si Ricardo ay kasalukuyang nagdiriwang kasama si Sandra. May hawak silang baso ng mamahaling wine, tumatawa habang pinag-uusapan ang kanilang tagumpay sa pagpapaalis kay Elena. Sa wakas, baby, atin na ang lahat. Wala nang pakialamirang Elena na laging nagtitipid, sabi ni Sandra habang humihilig sa balikat ni Ricardo. Ngunit ang kanilang tawanan ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Ricardo. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng putla na tila isang bangkay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang cellphone. Anong sabi mo? Pull out lahat ng shares? Pero bakit ngayon? Ang pasigaw na tanong ni Ricardo sa kabilang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang telepono. Ang kanyang baso ng wine ay nadulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat na tila dugo sa puting carpet. Ang kanyang pinakamalaking investor, ang taong inaasahan niyang magliligtas sa kanyang bumabagsak na negosyo, ay biglang kumalas ng walang pasabi. Hindi alam ni Ricardo na sa kabilang panig ng lungsod, isang babaeng itinuring niyang basura ang dahan-dahang itinatala, ang unang punto sa scoreboard ng kanilang laban. Hindi ito maaari. Bakit ngayon pa? Kung kailan kailangan ko ng kapital, tsaka maglalabasan ang mga utang na yan. Ang sigaw ni Ricardo ay umalinggaw sa buong study room
ng Villa de Silva. Ang mga papel na naglalaman ng demand letters mula sa iba't ibang bangko ay nakakalat sa ibabaw ng mesa. Tila mga puting bandila ng pagsuko na ayaw niyang tanggapin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot, habang ang pawis ay namumuo sa kanyang noo kahit pa nakatapat sa kanya ang aircon. Ang kumpanyang itinayo niya sa kasinungalingan ay unti-unti nang kinakain ng sarili itong pundasyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Sandra. Suot ang isang mamahaling silk robe na binili pa gamit ang credit card ni Ricardo. Hindi niya pansin ang tensyon sa silid. Sa halip, tinitingnan niya ang kanyang mga kuko na tila iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Babe, nakita ko yung bagong collection ng Cartier. I think it would look perfect on me, especially now that Elena is gone. We need to celebrate my new position in this house, di ba? Ang boses ni Sandra ay malambing ngunit puno ng kamandag ng kasakiman. Tumingin si Ricardo sa kanya, ang kanyang panga ay nagngangalit. Sandra, can't you see? Nagkakaproblema ang kumpanya. Pull out ang investor at ngayon ay may audit na magaganap. Hindi ito ang oras para sa alahas. Huminga ng malalim si Sandra at lumapit kay Ricardo. Hinawakan ang balikat nito nang may mapanlinlang na haplos. Babe, relax. You're Ricardo de Silva. Kayang-kaya mo yan. Siguro ay nagnakaw lang si Elena bago siya umalis, kaya tayo nagkakaganyan. Don't worry about the money. Worry about our image. Habang nagtatalo ang dalawa sa loob ng marangyang silid, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa likurang bahagi ng villa. Si Elena, suot ang isang simpleng hoodie at maskara, ay tinulungan ni Maria, ang katulong na tanging nanatiling tapat sa kanya. Sa tulong ni Maria, nakapasok si Elena sa silid ni Lola Rosa sa ibaba. Ang amoy antiseptic at matandang banggo ng sampagita ang sumalubong kay Elena. Nakahiga si Lola Rosa, ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang paghinga ay mabigat. Ang bawat kulubot sa mukha ng matanda ay tila kwento ng pighati mula nang mawala si Elena. Dahan-dahang lumapit si Elena at hinawakan ang kamay ng matanda. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay muling dumaloy ng tahimik. Wala siyang sinabing anuman, ngunit ang kanyang haplos ay puno ng pangungulila. Elena? Anak, ikaw ba yan? Ang bulong ni Lola Rosa ay halos hindi marinig, ngunit sapat na yon para pigilan ang tibok ng puso ni Elena. Kahit malabo ang paningin at mahina ang katawan, ang puso ng isang ina ay hindi nagkakamali. Lola, nandito lang po ako, bulong ni Elena. Idinikit ang noo sa kamay ng matanda. Patawad po kung iniwan ko kayo. Pangako, kukunin ko kayo rito. Hindi ko kayo pababayaan sa kamay ng mga taong yan. Ngunit, ang sagradong sandaling iyon ay nabasag ng marinig ang mabilis na yabag ng mga paa patungo sa silid. Nagmamadaling lumabas si Elena sa bintana. Sa tulong ni Maria, ilang segundo bago bumukas ang pinto. Pumasok si Sandra sa silid ni Lola Rosa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Hoy Maria, bakit ang baho rito? Amoy bawang at amoy palengke. Siguraduhin mong nilinis mo ang kwartong ito. Kung hindi, sa labas ka matutulog. Oo po, Ma'am Sandra. Pasensya na po, sagot ni Maria habang nakayuko. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumingin si Sandra kay Lola Rosa nang may pandidiri. Matanda na, pabigat pa. Ricardo should have sent you to a home a long time ago. Paglabas ni Sandra ng silid, sinalubong siya ni Ricardo na mas lalong naging balisa. Hawak nito ang isang panibagong sulat mula sa korte. Ang audit ay magsisimula na sa susunod na linggo. Ricardo, listen to me. Sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay naging seryoso at may halong determinasyon. Kailangan niyang siguraduhin na hindi siya mawawalan ng marangyang buhay, anuman ang mangyari. Ano na naman, Sandra? Wala akong oras sa mga reklamo mo. Singal ni Ricardo. Humarap si Sandra sa kanya. May hawak na isang maliit na puting plastik mula sa isang butika na kanina pa niya itinatago. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting tila nagsasabing,
Siya na ang reyna ng buong laro. Hindi ito reklamo, Ricardo. Ito ang solusyon sa lahat ng problema mo. At ang dahilan kung bakit hindi mo ako kailanman matatalikuran para bumalik sa babaeng iyon. Sabi ni Sandra habang itinaas ang kanyang baba ng may pagmamalaki. Buntis ako, Ricardo. Magkakaroon na tayo ng tagapagmana. Naniga si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Sa labas, sa ilalim ng madilim na langit, narinig ni Elena ang balitang iyon mula sa siwang ng bintana bago siya tuluyang lumayo. Ang kanyang puso ay tila muling piniga, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luhang lumabas. Ang tanging nanatili ay ang malamig na apoy ng paghihiganti. Kasalanan ni Elena ang lahat, Ricardo. Huwag kang magbulag-bulagan. Isipin mo, 10 taon siyang nanahimik sa tabi mo habang unti-unti niyang ninanakawan ang kumpanya mo. Kaya siya may pambayad sa mamahaling abogado ngayon dahil sa perang kinuha niya sa atin. Ang boses ni Sandra ay tila isang mapanlinlang na awit na pilit na ibinabaon sa isipan ni Ricardo. Nakaupo sila sa sala ng Villa de Silva, kung saan ang bawat sulok ay tila nagpapaalala pa rin sa presensya ni Elena. Hawak ni Ricardo ay kanyang sentido. Ang kanyang isipan ay tila isang malaking gulo ng takot at galit. Sa harap niya, si Sandra ay nakahawak sa kanyang tiyan, ang alas, na nagpatahimik sa lahat ng alinlangan ni Ricardo. Pero Sandra, si Elena, alam mong wala siyang alam sa negosyo. Paano niya magagawa iyon? Ang mahinang tanong ni Ricardo, bagaman ang kanyang boses ay unti-unti nang nadadaig ng laso ng pagdududa. Iyon ang akala mo, babe. Ginamit niya ang pagiging inosente niya para makuha ang tiwala mo. At ngayon, dahil buntis ako, gusto niya tayong sirain. Gusto niyang bawiin ang lahat dahil alam niyang hindi na siya ang bida sa buhay mo. Yumakap si Sandra kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang nakatingin sa portrait ni Elena na hindi pa nila naibaba mula sa dingding. Samantala, sa tahimik na tahanan ni Leandro, ang kapaligiran ay malayo sa kaguluhan ng villa. Ang nilulutong sinigang ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Nakaupo si Elena sa tapat ng lamesa, pinapanood si Leandro na maingat na naghahanda ng kanilang hapunan. Walang marangyang chandeliers, walang mamahaling wine, ngunit sa bawat galaw ni Leandro ay nararamdaman ni Elena ang isang uri ng respeto na kailanman ay hindi niya nakuha mula sa kanyang asawa. Alam kong mahirap paniwalaan, Elena, pero ganyan kumilos si Sandra. Ang panimula ni Leandro, pero habang inilalapag ang mainit na sabaw sa harap niya, gagamit siya ng kahit anong dahilan para makuha ang gusto niya. Ang balita tungkol sa pagbubuntis niya. Huwag mong hayaang saktan ka nito. Alam nating dalawa ang katotohanan. Yumuko si Elena. Nilalaro ang kutsara sa kanyang kamay. Hindi na ako nasasaktan dahil sa kanila, Leandro. Ang masakit ay ang katotohanang hinayaan ko ang sarili kong mabulag ng matagal. Pero ngayon, nakikita ko na ang lahat ng malinaw. Tuminggala si Elena at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi naging awkward. Ito ay puno ng pag-unawa. Napansin ni Leandro ang isang hibla ng buhok ni Elena na humaharang sa kanyang muka habang kumakain. Dahan-dahan, nang walang pasabi iniabot ni Leandro ang kanyang kamay. Napatigil si Elena sa pagsubo. Naramdaman niya ang init ng mga daliri ni Leandro habang marahan nitong isinusukbit ang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos na yon ay panandalian lamang, ngunit tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Ang tibok ng puso ni Elena ay bumilis, isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam na ituring kang isang mahalagang hiyas at hindi isang gamit sa bahay. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito, Elena. Pangako ko yan. Ang mahinang bulong ni Leandro, ang kanyang mga mata ay tila nangangako ng katapatan na higit pa sa anumang kontrata. Nag-iwas ng tingin si Elena.
Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula, ngunit may maliit na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may puwang pa para sa paghilom ng kanyang puso. Ngunit, ang kapayapaang yon ay biglang nabasag nang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Leandro ng pinto, isang lalaking nakauniporme ang nakatayo doon. May hawak na isang puting envelope na may selyo ng korte. Mabilis na lumapit si Elena. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. Kinuha ni Leandro ang sulat at binasa ito ng mabilis. Ang kanyang muka ay naging seryoso at ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Ano yon, Leandro? Ang kinakabahang tanong ni Elena. Humarap si Leandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isang legal notice mula kay Ricardo. Idinedemanda kanya ng qualified theft. Elena, sinasabi nila na ninakaw mo ang pera ng kumpanya bago ka umalis. Napahawak si Elena sa gilid ng lamesa. Ang bawat salita ay tila isang muling pag-atake sa kanyang dangal. Akala niya ay sapat na ang sakit ng pagpapaals sa kanya sa ulan, ngunit tila wala talagang hangganan ang kasamaan ni na Ricardo at Sandra. Gusto nilang tuluyan siyang ilubog, hindi lang sa hirap, kundi pati na rin sa loob ng bilangguan. Tumayo si Elena ng tuwid. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang naging kamao. Tumingin siya kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong klaseng determinasyon. Kung gusto nila ng giyera, Leandro, ibibigay ko sa kanila ang isang laban na hindi nila makakalimutan. Anong ginagawa ng isang pulubi sa loob ng opisina ng aking abogado? Elena, hindi mo ba alam na bawat minutong inilalagay mo rito ay nagkakahalaga ng libo-libong piso? Baka pati ang huling barya sa bulsa mo ay hindi sapat na pambayad kahit sa amoy ng aircon dito. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pagyayabang habang nakasandal siya sa mamahaling leather chair sa loob ng conference room. Sa tabi niya, si Sandra ay kulang na lang ay magpa-party sa tuwa. Suot ang isang matingkad na pulang dress na tila ipinagsisigawan sa buong mundo ang kanyang pananalo. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan, bagaman wala pa namang bakas ng paglaki, na tila ba yun ang kanyang gintong tropeo. Tila isang malamig na hangin ang pumasok sa silid nang dahan-dahang humakbang si Elena patungo sa bakanteng upuan sa tapat nila. Hindi siya ang madungis at basang babaeng itinapon sa ulan noong nakaraang linggo. Nakasuot siya ng isang simpleng beige na suit, maayos ang pagkakatali ng buhok, at ang kanyang muka ay kasing kinis ng porselana. Walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, may isang uri ng kapayapaan, doon na tila ba siya ang may-ari ng buong mundo. Huwag kang mag-alala, sa pambayad ko, Ricardo, ang mahinahong sagot ni Elena. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay may bigat na tila isang dambuhala. Mas mabuting alalahanin mo kung paano mo patutunayan ang mga paratang mo sa akin. Magnanakaw ka, Elena! Maliwanag ang mga bank transfers na nakuha namin. Ninakawan mo ang kumpanya ko para sustentuhan ang pag-alis mo. Sigaw ni Ricardo, sabay bagsak ng isang folder sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay naghatid ng kakaibang tensyon sa silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Bit-bit ang kanyang briefcase. Sa isang sulyap pa lang kay Sandra, nakita ang panlalaki ng mga mata ng babae. Hindi inaasahan ni Sandra na ang sariling asawa ang tatayo bilang legal counsel ng kanyang kaaway. Aatiyam, Leandro? Ang nauutal na tanong ng abogado ni Ricardo. Ikaw ang kakatawan sa kanya? Bakit? May masama ba sa pagtatanggol sa isang taong biktima ng paninirang puri? Ang malamig na sagot ni Leandro. Umupo siya sa tabi ni Elena at binigyan ito ng isang maliit na tango. Isang senyales ng suporta na nagpabilis sa tibok ng puso ni Elena. Si Sandra ay tila nawalan ng hangin. Leandro, ano ba itong ginagawa mo? Asawa kita. Dapat ay nasa panig ka namin ni Ricardo. Asawa? Nakalimutan mo yata ang salitang iyan nung pumasok ka sa kama ng ibang lalaki. Sandra. Ang diretsong sagot ni Leandro
na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang baso ng tubig sa kanyang harap. Marahan siyang uminom, ninanam ang bawat patak, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sampal na unti-unting bumabasag sa kumpiyansa ng kanyang asawa. Ang bawat galaw ni Elena ay puno ng dignidad, malayo sa palengkera na inaasahan nilang makita. Tungkol naman sa annulment na sinasabi mo, Ricardo, sabi ni Elena matapos ibaba ang bat. Akala mo ba ay nasunog na ang lahat ng kopya ng ating marriage contract nung gabing nilinis mo ang aking mga gamit? May inilabas si Leandro na isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Ito ay isang certified true copy ng inyong kasal. At ayon sa batas, Elena still has equal rights to all your assets, including the house and the company. Hanggat hindi formal na nabubuwag ang kasal na ito sa korte. Namutla si Ricardo. Ang akala niyang madaling laban ay nagiging isang malaking bangunggot. Napatingin siya kay Sandra na ngayon ay tila nais ng maglaho sa kinauupuan. Hindi lang yan, Ricardo. Dugtong ni Elena, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw para sa isang misteryosong ngiti. Huwag kang masyadong kampante sa opisina na ito dahil bago pa man tayo nagsimula sa meeting na ito, may isang impormasyon kang dapat malaman. Ano yon? Ang kabadong tanong ni Ricardo. Tumayo si Elena at kinuha ang kanyang bag. Tumayo rin si Leandro na tila ba isang tapat na kawal na handang protektahan ang kanyang reyna. Ang gusaling kinalalagyan natin ngayon, ang opisina ng iyong paboritong abogado, ay binili ng aking kumpanya kahapon lang. Sa madaling salita, Ricardo, ikaw ay nangungupahan sa gusaling pag-aari ng babaeng tinawag mong palamunin. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang panga ni Ricardo ay tila malalaglag habang si Sandra ay napahawak sa mesa para hindi matumba. Nilampasan sila ni Elena nang may taas noo. Ang bango ng kanyang pabango ay naiwan sa silid na tila isang paalala ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit bago tuluyang makalabas ng pinto, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa bag ni Sandra dahil sa kanyang panginginig. Mabilis itong napansin ni Elena. Isang resibo mula sa isang kilalang fertility clinic, ngunit ang petsa ay bago pa man ang sinasabi niyang pagbubuntis. Naningkit ang mga mata ni Elena habang naglalakad palayo sa hallway kasama si Leandro. Isang bagong lihim ang tila nagpapakita sa kanya ng daan. May itinatago ka pa, Sandra. Bulong ni Elena sa kanyang sarili, habang ang tunog ng kanyang takong sa semento ay tila isang martsa ng tagumpay. At sisiguraduhin kong sa susunod nating pagkikita, ikaw naman ang luluhod sa ulan. Handa na ba ang lahat? Siguraduhin ninyong walang kahit isang dumi sa lamesang ito. Ngayong araw, darating ang ating tagapagligtas. Kapag nakuha ko ang suporta ng anonymous investor na ito, hinding-hindi na ako maabot pa ni Elena at ng kanyang mga banta. Ang tinig ni Ricardo ay puno ng pagmamadali. Habang inaayos niya ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin sa loob ng boardroom ng De Silva Holdings. Sa kabila ng kanyang mga salita, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maikakaila. Ang audit na nagaganap ay tila isang dambuhalang anino na unti-unting lumalamon sa kanyang dangal. Sa tabi niya, si Sandra ay abala sa pag-aayos ng kanyang kolorete. Suot ang isang puting dress na tila ba siya ay isang inosenteng anghel. Huwag kang kabahan, Ricardo. Pagkatapos nito, tayo na ang maghahari sa kumpanyang ito. At ang babaeng iyon, siguradong nabubulok na siya sa kung saang eskinita. Ang mapanuyang sabi ni Sandra habang pinagmamasdan ang sarili sa refleksyon ng salamin. Nagsimulang magsidatingan ang mga miyembro ng Board of Directors. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Naupo si Ricardo sa kabisera, ang upuan ng kapangyarihan na pinakaiingatan niya. Ngunit ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang paalala na ang oras ay hindi na niya panig. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang lahat ay napalingon, kabilang na si Ricardo
na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi, handang batiin ang taong magliligtas sa kanya. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naging isang nakatutulig na maskara ng gulat at takot. Pumasok si Elena, hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng ang presensya ay tila nagpapaliit sa lahat ng nasa loob ng silid. Nakasuot siya ng isang navy blue na business suit na nagpapakita ng kanyang awtoridad. Kasunod niya si Leandro na may dalang mga dokumentong nakalagay sa isang leather na folder. "Security! Bakit nandito ang babaeng ito? Paalisin niyo siya!" Ang pasigaw na utos ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng emosyon. Ngunit, walang gumalaw sa mga gwardya. Sa halip, ang mga miyembro ng board ay dahan-dahang tumayo. Ang kanilang mga muka ay puno ng paggalang. "Maari ka nang tumayo sa upuang yan, Ricardo," ang malamig na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong agos ng tubig na may dalang matatalim na yelo. Dahil ang upuang yan ay hindi para sa isang taong ang tanging alam ay magnakaw at magtaksil. "Ano ang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba, Elena?" Ang nauutal na tanong ni Ricardo. Inilapag ni Leandro ang mga dokumento sa gitna ng lamesa. "Miyembro ng board, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating majority shareholder, ang nagmamay-ari ng 60% ng stocks ng De Silva Holdings, si Miss Elena Cruz." Ang tunog ng mga papel na inilapag sa lamesa ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Ricardo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga dokumento. Ang lagda ni Elena ay nandoon, malinaw at matapang. Ang lahat ng perang inakala nagmula sa isang misteryosong investor ay nagmula pala sa sarili niyang asawa, ang babaeng itinuring niyang walang silbi. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kabisera ng lamesa. Tumayo si Ricardo, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti para suportahan ang kanyang bigat. Naupo si Elena sa upuan. Ang upuang dati ay pangarap lamang niyang madikitan. Ngayon, siya na ang reyna ng sarili niyang kaharian. 10 taon akong nanood sa gilid, Ricardo. 10 taon kong pinanood kung paano mo unti-unting winawaldas ang pinaghirapan ng iyong ama. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga pekeng kontrata? Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa perang ibinabayad mo sa mga luho ni Sandra gamit ang pondo ng kumpanya? Ang bawat tanong ni Elena ay tila isang tistis sa balat ni Ricardo. Si Sandra na kanina ay punong-puno ng yabang ay tila isang basang sisiw sa gilid. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Elena, mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Sa isang pagkakataon, nang mapansin niyang ang lahat ng mata ay nasa kay Elena, dahan-dahan siyang umatras patungo sa pinto. Tila isang magnanakaw na naghahanap ng paraan para makatakas. "Saan ka pupunta, Sandra?" Ang pahabol na tanong ni Elena. Bagaman hindi niya nililingon ang babae. "Huwag kang mag-alala. Hindi pa tayo tapos." Napako si Sandra sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay kasing putla na ng papel. Humarap si Elena sa board of directors. "Bilang majority shareholder, iniuutos ko ang isang full and comprehensive audit, hindi lamang sa kumpanya, kundi pati na rin sa lahat ng personal na accounts ni Ricardo De Silva. Lahat ng kinuha niya ng walang pahintulot ay kailangang maibalik hanggang sa huling sentimo." Napahawak si Ricardo sa lamesa. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat dekorasyon sa boardroom na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging mga saksi na tumatawa sa kanyang pagbagsak. "Elena, please, pag-usapan natin ito. Asawa mo ako." Ang nanginginig na pakiusap ni Ricardo. Ang kanyang boses ay wala na ang dating yabang. Tanging desperasyon na lamang ang natira. Tumingin si Elena sa kanya, isang sulyap na puno ng pait at katarungan. "Asawa? Namatay na ang asawa mo noong gabing itinapon mo ang kanyang mga gamit sa putikan, Ricardo. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguro na mararanasan mo ang bawat sakit na idinulot mo." Sa gitna ng katahimikan ng boardroom, tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Ricardo
ang naririnig. Isang malaking lihim pa ang tila nabubuo sa isipan ni Elena habang pinagmamasdan ang takot sa mga mata ni Sandra. Ano ang gagawin ni Sandra kapag nalaman niyang ang taong kinapitan niya ay wala na ring kahit anong pag-aari? Huwag kang mag-alala, babe. Mawala man ang kumpanya, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ang anak natin. Siya ang magiging bagong simula natin, di ba? Sa loob ng madilim na sala ng Villa de Silva, ang boses ni Sandra ay tila isang malambot na lason na pilit na humahalimuyak sa pandinig ni Ricardo. Nakasandal si Ricardo sa sofa, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pait habang nakatingin sa kawalan. Ang bawat haplos ni Sandra sa kanyang balikat ay tila hindi na sapat para pawin ang lamig ng kanyang pagkatao matapos siyang hiyain ni Elena sa harap ng board of directors. Anak, paano natin bubuhay ng anak natin kung pati ang bahay na ito ay kukunin na rin ni Elena? Ang mahinang tanong ni Ricardo, ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. Magagawan natin ng paraan yan, bulong ni Sandra, habang dahan-dahang gumagapang ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Ricardo. Sinubukan niyang akitin ang lalaki, gamit ang bawat galaw na alam niyang magpapalimot dito sa problema. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ricardo ay nanatiling tila isang rebultong bato. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga alaala ng isang babaeng dati ay tahimik lang sa kusina, ngunit ngayon ay may hawak na ng kanyang leeg. Habang nagaganap ang mapalinlang na eksenang yon sa villa, sa isang tahimik na opisina sa kabilang panig ng lungsod, sina Elena at Leandro ay nakatitig sa isang serye ng mga litrato na nakalatag sa mesa. Hindi ito mga litrato ng negosyo. Ang mga ito ay mga kuha sa isang madilim na parking lot ng isang motel. Tingnan mo ito, Elena, sabi ni Leandro. Itinaturo ang isang lalaking nakahudi na kasama ni Sandra. Hindi ito si Ricardo. At ayon sa aking source, halos gabi-gabi silang nagkikita rito noong mga panahong sinasabi ni Sandra na buntis siya. Naningkit ang mga mata ni Elena habang pinagmamasdan ang mga litrato. Isang matandang laro, Leandro. Gagamitin ang bata para itali ang isang lalaking mawawalan na ng lahat. Pero ang hindi alam ni Sandra, ang katotohanan ay tila isang tubig na laging nakakahanap ng siwang para lumabas. Kinabukasan, sa isang marangyang restaurant kung saan madalas magpakitang gilas si Ricardo noong mayaman pa siya, naganap ang isang hindi inaasahang pagkikita. Nakaupo si Ricardo at Sandra sa isang sulok, pilit na nagpapanggap na normal ang lahat sa kabila ng kanilang nararanasang krisis. Bumukas ang pinto at pumasok si Elena, kasama si Leandro. Ang bawat hakbang ni Elena ay may dalang awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Nang mapansin sila ni Sandra, mabilis na nag-iba ang anyo ng mukha nito. Mula sa pagiging tila isang reyna, ito ay naging isang maasim na mukha ng inggit. Wow! Tingnan mo nga naman, ang mga palamunin, nagkakaisa na. Ang malakas na parinig ni Sandra, sapat na para marinig ng mga katabing lamesa. Elena, baka naman ang perang ipinambabayad mo rito ay galing pa rin sa bulsa ng asawa mo? Hindi kumibo si Elena. Sa halip, marahan siyang lumapit sa kanilang lamesa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na unt-unting pumupunit sa kumpiyansa ni Sandra. Kinuha ni Elena ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ni Ricardo. Ano ito? Ang kabadong tanong ni Ricardo. Isang bill, Ricardo. Ang malamig na sagot ni Elena. Bill para sa mga alahas na regalo mo kay Sandra noong nakaraang buwan. Ayon sa audit, ginamit mo ang dividends ng kumpanya na nakapangalan sa akin para pambayad sa mga yan. Dahil ako ang tunay na nagmamay-ari ng pondong yon, binayaran ko na ang jeweler pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ang nauutal na tanong ni Sandra. Ang lahat ng alahas na suot mo ngayon ay pag-aari ko na sa ilalim ng batas, sabi ni Elena habang nakatingin ng diretso sa kwintas ni Sandra. Hahayaan kitang isuot yan ng ilang minuto pa para maranasan mo kung paano maging isang magnanakaw
sa harap ng maraming tao. Namula ang mukha ni Sandra sa tindi ng hiya. Tumayo siya at nagsimulang sumigaw na wala ang lahat ng kanyang pagiging classy. Wala kang karapatan. Magnanakaw ka. Ricardo, gawin mo ang lahat para paalisin ang babaeng ito. Ngunit si Ricardo ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga litratong biglang inilabas ni Leandro sa tabi ng Bill. Ang mga litrato ni Sandra kasama ang ibang lalaki. Ang mundo ni Ricardo ay muling nayanig. Tumingin siya kay Sandra, hindi na may pag-ibig, kundi may kasamang matinding pagdududa. Sino ito, Sandra? Ang nanginginig na tanong ni Ricardo. Itinuturo ang lalaki sa litrato. Babe, hindi. Edited iyan. Gawa-gawa lang iyan ni Elena para sirain tayo? Ang desperadong sigaw ni Sandra. Tumingin si Elena kay Ricardo nang may halong pait at katarungan. Hindi mo kailangan ng litrato para malaman ang totoo, Ricardo. Gamitin mo ang iyong mga mata kapag natutulog na ang iyong kinakasama. Nilampasan ni na Elena at Leandro ang magkasintahan, iniwan silang sentro ng atensyon sa loob ng restaurant. Pag-uwi nila sa Villa de Silva, ang katahimikan sa pagitan ni Ricardo at Sandra ay kasing bigat ng tingga. Hindi kumikibo si Ricardo. Tila may malalim na iniisip habang si Sandra ay pilit na nagpapaliwanag. Ngunit ang bawat salita nito ay tila tunog ng isang sirang plaka. Nang makatulog si Sandra dahil sa pagod at pag-iyak, dahan-dahang pumasok si Ricardo sa loob ng kanilang closet. Naghahanap siya ng kahit anong ebidensya, kahit anong magpapatunay na mali ang kanyang hinala. Ngunit sa ilalim ng isang tumpok ng mga mamahaling bag na hindi pa nababayaran, may naramdaman siyang isang matigas at kakaibang bagay. Dahan-dahang hinila ni Ricardo ang isang bagay na gawa sa silikon, isang peking tiyan na ginagamit para magmukhang buntis ang isang babae. Ang hininga ni Ricardo ay tila tumigil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang ebidensya ng pinakamalaking panloloko sa kanyang buhay. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtibok ng puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Sa labas ng bintana, ang dilim ng gabi ay tila nakamasid, naghihintay sa susunod na hagupit ng tadhana. Isang pirasong plastik. Isang pirasong plastik lang pala ang dahilan kung bakit tinalikuran ko ang babaeng nagmahal sa akin ng buo at pinili ko ang isang demonyong nagtatago sa likod ng magandang mukha. Ang boses ni Ricardo ay isang mahinang bulong na puno ng pait. Habang nakaluhod siya sa sahig ng closet, hawak-hawak ang silikon na tiyan, na tila ba ito ay isang nakamamatay na ebidensya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng silid. Ricardo, anong ginagawa mo riyan sa dilim? Ang boses ni Sandra ay matalas, puno ng pagkairita dahil sa pagkagising ng maaga. Ngunit nang makita niya ang hawak ng asawa, ang kulay ng kanyang muka ay biglang naglaho. Napalitan ng isang abong kulay ng takot na mabilis niyang pinalitan ng puot. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Sandra, mula sa pagbubuntis mo hanggang sa mga gabing sinasabi mong nasa kaibigan ka pero kasama mo pala ang ibang lalaki? Ang boses ni Ricardo ay unti-unting lumalakas. Ang kanyang galit ay tila isang bulkang sumasabog. Para sa atin ang ginagawa ko, Ricardo. Ginawa ko yon dahil alam kong mahina ka. Kung hindi ko sinabing buntis ako, baka bumalik ka na naman sa palamuning si Elena. Ang sigaw ni Sandra ay puno ng pagmamataas. Wala ni katiting na bakas ng pagsisisi. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magmalinis, Ricardo. Ikaw ang unang nagtaksil. Ikaw ang unang nagtapon sa kanya. Pareho tayong marumi. Kaya wag mo akong itulak dahil sabay tayong mahuhulog. Ang marahas na pagtulak ni Sandra kay Ricardo ay nagdulot ng isang matinding pananakit sa dibdib ng lalaki. Napahawak si Ricardo sa kanyang puso. Ang kanyang paningin
ay nagsimulang magdilim, habang ang hangin ay tila ayaw nang pumasok sa kanyang mga baga. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang tanging imaheng pumasok sa kanyang isipan ay ang mukha ni Elena, ang mukha ng babaeng tahimik na naghahanda ng kanyang kape, ang babaeng laging handang makinig sa kanyang mga reklamo, at ang babaeng tapat na nag-alaga sa kanya ng walang hinihintay na kapalit. Elena, Elena, ang mahinang tawag ni Ricardo, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumusubsob sa sahig. Sa labas ng silid, narinig ni Lola Rosa ang kaguluhan. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit siyang gumapang patungo sa pintuan. Ricardo, anak? Ang tawag ng matanda. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na naghihirap sa sahig, habang si Sandra ay nakatayo lang at nanonood nang may pandidiri, isang matinding puot ang bumalot sa puso ng ina. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ikaw na babae ka. Nasaan si Elena? Nasaan ang tunay kong anak? Ang boses ni Lola Rosa ay puno ng awtoridad na tila himalang nagmula sa kanyang mahinang katawan. Tumanggi siyang tanggapin ang tulong ni Ricardo nang subukan nitong abutin ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan, Ricardo. Ninakawan mo ako ng kapayapaan nang itapon mo si Elena. Ngayon, pagmasdan mo ang mundong itinayo mo sa kasinungalingan habang ito ay gumuho sa harap mo. Tumakbo si Ricardo patungo sa kanyang telepono nang makaalis si Sandra, dala ang kanyang mga mamahaling gamit. Sa gitna ng kanyang panic attack at panghihina, pilit niyang idiniyal ang numero ni Elena. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang dambuhalang orasan na nagbabala ng kanyang katapusan. Ngunit sa kabilang linya, tanging ang malamig na boses ng operator ang sumagot sa kanya. Hindi na siya sinasagot ni Elena. Ang babaeng isang tawag lang niya ay laging nandyan. Gayon ay naging isang pader ng yelo na hindi na niya kayang tibagin. Naglakad si Ricardo patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa disyerto. Nakita niya ang mga alikabok sa lamesa, ang mga tuyong dahon sa paso na dati ay laging luntian dahil sa alaga ni Elena. Ang bango ng paborito niyang ulam ay napalitan na ng amoy ng pagkabulok at kapabayaan. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang palamunin. Hindi si Elena ang palamunin, kundi siya. Siya ang dumidepende sa pag-ibig, sa serbisyo, at sa kaluluwa ni Elena para lang maging buo ang kanyang pagkatao. Ngayong wala na ito, siya ay isa na lamang hungkag na shell ng isang lalaki. Napaupo si Ricardo sa sahig ng madilim na kusina. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na tiles. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan kay Elena ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang budhi. Paano niya nagawang sakta ng tanging taong nakakita ng halaga niya noong wala pa siyang anuman? Habang ang gabi ay lumalalim, ang katahimikan sa Villa de Silva ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Isang tanong ang tila naging echo sa bawat sulok ng bahay. Isang tanong na mula sa lalim ng kanyang pagsisisi ay hindi na niya mahahanapan ng sagot. Kapag ba ang isang brilyante ay itinapon mo na sa putikan at hinayaan mong tapakan ng iba, may karapatan ka pa bang asahan na kikinang pa ito para sa'yo? Ang bawat hakbang patungo sa kalayaan ay tila isang malaking kasinungalingan na unti-unting nilalamon ng katotohanan. Sa loob ng mataong departure area ng paliparan, si Sandra ay mabilis na naglalakad. Hila-hila ang dalawang malalaking maleta na puno ng mga mamahaling gamit na ninakaw niya mula sa Villa de Silva. Ang kanyang mga mata ay balisa. Pilit na itinatago sa likod ng malaking sunglasses ang takot na baka sa bawat sulok ay may matang nakamasid sa kanya. Akala niya ay ito na ang kanyang huling sayaw. Isang pagtakas patungo sa buhay na walang Ricardo, walang Elena, at walang pananagutan. Ngunit, bago pa man niya mayabot ang kanyang passport sa counter, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, ang mukha ni Leandro na kasing tigas ng bato ang sumalubong sa kanya, kasama ang dalawang pulis na nakauniforme. Saan ang punta natin, Sandra?
Hindi mo ba alam na bawal ilabas ng bansa ang mga ari-ariang nasa ilalim pa ng investigasyon? Ang boses ni Leandro ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan. Leandro! Ano ba ito? Pag-aari ko ang mga ito. Bitiwan niyo ako. Ang sigaw ni Sandra ay umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging sopistikada. Nagsimula siyang mag-eskandalo, nagpupumiglas habang ang mga posas ay dahan-dahang itinatali sa kanyang mga kamay. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at kumuha ng litrato. Sa isang sandali, ang reyna ng panlilinlang ay naging sentro ng kahihiyan sa harap ng publiko. Samantala, sa Villa de Silva ang katahimikan ay bumasag nang dumating ang mga sheriff at mga tauhan ng bangko. Nakaupo si Ricardo sa hagdanan. Ang kanyang anyo ay tila isang taong grasa na nawalan ng bait. Hawak niya ang isang foreclosure notice. Ang bahay na itinuring niyang kuta ay hindi na sa kanya. Ang lahat ng utang na kinuha niya ay binili ng bangkong pag-aari ni Elena. Hindi niyo ako mapapaalis. Bahay ko ito. Akin ito. Ang mahinang ungal ni Ricardo habang kinakaladkad siya ng mga tauhan palabas ng gate. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa semento. Ang parehong sementong kinalalagyan ni Elena nung itinapon niya ito sa ulan. Sa labas ng gate, nagtagpo ang landas ni na Ricardo at Sandra. Isang huling paghaharap sa gitna ng kalsada. Nang makita ni Ricardo si Sandra na nakapusas at ang mga maleta nitong bukas, inuluwa ang mga alahas na ninakaw sa kanya. Ang kanyang galit ay sumabog. "Traitor ka! Ninakawan mo ako!" Sigaw ni Ricardo. Susugurin sana si Sandra kung hindi lang siya pinigilan ng mga sheriff. Kasalanan mo ang lahat, Ricardo. Isang mahinang lalaki na hindi kayang panindigan ang sariling asawa. Karapat-dapat ka lang mabulok sa hirap. Ang pabalik na sigaw ni Sandra. Ang kanyang boses ay tila isang palengkera na nawalan ng kontrol. Ang kanilang pag-aaway sa harap ng maraming tao ay tila isang huling pagtatanghal ng kanilang maruming relasyon. Mula sa loob ng isang kotseng nakaparada sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ni Elena ang lahat. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng tuwa. Tanging isang malalim at mabigat na kapayapaan. Hindi siya tumatawa sa kanilang pagbagsak, ngunit nararamdaman niya ang paghinga ng maluwag ng kanyang kaluluwa. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay mapait na gamot na kailanman ay hindi mo gustong inumin, ngunit kailangan para sa iyong paggaling. Iniwan ni Elena ang kaguluhan at nagtungo sa isang maliit, ngunit magandang bahay na binili niya sa isang tahimik na subdivision. Doon, sa loob ng isang maaliwalas na silid, nakaupo si Lola Rosa sa isang wheelchair, nakaharap sa bintanang puno ng mga luntiang halaman. Dahan-dahang lumapit si Elena at naupo sa tabi ng matanda. Kinuha niya ang mangkok ng mainit na sopas at dahan-dahang hinipan ito bago isubo kay Lola Rosa. "Lola, kumain na po kayo," malumanay na sabi ni Elena habang inaabot ang pagkain. "Nandito po kayo sa maayos ng lugar. Magpahinga na po kayo at wag nang mag-alala." Mahigpit na hinawakan ni Lola Rosa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa matinding pasasalamat. "Salamat anak," mahina niyang tugon. "Salamat sa patuloy mong pag-aalaga at pag-alala sa akin. Kahit dumaan tayo sa maraming pagsubok, hindi mo ako pinabayaan." Napangiti si Elena at marahang pinisil ang kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, ang init ng kanilang samahan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang sakit na iniwan ng nakaraan. Sa gitna, tahimik na hapon, habang inaalagaan ni Elena ang matanda, isang katulong ang lumapit at may inabot na isang lumang kahon na nahanap mula sa mga gamit na nailigtas sa bilya. Sa loob nito ay isang huling liham mula sa ama ni Ricardo, isang liham na may nakasulat na pangalan ni Elena. Ngunit bago pa man mabasa ni Elena ang liham, isang malakas na katok sa pintuan ang narinig. Si Leandro ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Elena, kailangan mong malaman ito. Hindi lang qualified theft ang kasong kakaharapin ni Ricardo.
natuklasan ng mga auditor ang isang malaking corporate fraud na kinasasangkutan ng isang kumpanya sa ibang bansa. May warrant of arrest na para sa kanya at sa pagkakataong ito, walang piyansa. Habang binabasa ni Elena ang huling habilin ng ama ni Ricardo, ang tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay tila isang huling hudyat. Ang katarungan ay hindi na lamang kumakatok. Ito ay pumasok na sa pintuan at wala nang balak lumabas hanggat hindi nababayaran ang lahat ng utang. Ang mga sugat sa balat ay madaling gamutin ng panahon, ngunit ang mga lamat sa kaluluwa ay nangangailangan ng higit pa sa oras. Nangangailangan ito ng kapayapaan. Nakatayo si Elena sa dalampasigan ng isang tahimik na resort sa Batangas. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang haplos sa kanyang pagod na kaluluwa. Isang ritmo na, tila naglilinis sa bawat pait na namuo sa kanyang dibdib sa loob ng 10 taon. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Wala na ang amoy ng lason sa Villa de Silva. Wala na ang bigat ng mga mapanghusgang mata. Sa pagkakataong ito, ang tanging naririnig niya ay ang awit ng dagat at ang sarili niyang hininga. Masyadong malalim ang iniisip mo, Elena. Baka pati ang mga isda ay malunod sa bigat ng emosyon mo. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na kailangang lumingon ni Elena para malaman kung sino ito. Ang bango ng kanyang pabango, amoy sandalwood at preskong umaga, ay sapat na para pakalmahin ang kanyang puso. Lumapit si Leandro at tumayo sa kanyang tabi. Suot ang isang puting linen shirt na tila sumasabay sa ihip ng hangin. Leandro, salamat sa pagdadala sa akin dito. Ang mahinang tugon ni Elena. Inayos niya ang kanyang buhok, bahagyang sumasabog sa kanyang mukha. Pakiramdam ko, sa unang pagkakataon, nakakahinga na ako ng hindi kinakabahan. Tuminggin si Leandro sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Karapat-dapat ka sa kapayapaang ito, Elena. Masyado kang naging matapang sa laban na hindi mo naman ginusto. Ang tapang ay hindi lang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa pagpiling huminto para maghilom. Naupo sila sa isang malaking troso na inanod sa pampang. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Ito ay puno ng isang uri ng pag-unawa na tanging ang mga taong parehong winasak ng kataksilan ang makakaramdam. Minsan natatakot ako, Leandro. Pag-amin ni Elena, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa buhangin. Natatakot ako na baka nakalimutan ko na kung paano magtiwala. Paano kung ang bawat kabutihang nakikita ko ay isa na namang balat kayo? Dahan-dahang inabot ni Leandro ang kamay ni Elena. Ang kanyang haplos ay marahan, halos nag-aalinlangan, ngunit puno ng sinseridad. Naramdaman ni Elena ang magaspang, ngunit mainit na palad ng lalaki. Isang init na hindi nakakasunog, kundi nakakapagpakalma. Hindi ko sasabihing magtiwala ka agad, Elena. Ang tiwala ay hindi hinihingi. Ito ay itinatanim at tanim at dahan-dahang pinapalaki. Ang boses ni Leandro ay naging mas malalim, tila isang pangako na nakaukit sa gabi. Pero nandito ako, hindi bilang abogado mo, hindi bilang kakampi mo sa paghihiganti. Nandito ako bilang isang taong nakakita sa tunay na ningning mo sa gitna ng unos. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng unang silay ng mga bituin. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Ang tunog ng mga alon ay naging background music na lamang sa isang eksenang tila itinadhana ng tadhana. Ang bawat linya ni Leandro ay nagpapakita ng paghanga at respeto, isang bagay na matagal nang ipinagkait kay Elena. Hinawakan ni Leandro ang baba ni Elena, dahan-dahang iniharap ang kanyang mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay iunti-unting naglaho hanggang sa maramdaman ni Elena ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang balat. Isang sandali ng matinding kilig ang bumalot sa kanila. Isang damdamin na tila isang bulaklak na biglang bumuka sa gitna ng disyerto. Hindi ito marahas, hindi ito mapusok. Ito ay isang malumanay na pagtanggap na may puwang pa para sa pag-ibig sa isang pusong akala ay patay na. Bumalik ang kanilang ulirat,
nang magring ang telepono ni Leandro. Ang sandali ay tila isang panaginip na panandaliang nagising. Kinuha ni Elena ang kanyang pagkakataon para huminga ng malalim, pilit itinatago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Si Attorney Valdez, sabi ni Leandro matapos basahin ang text. Tungkol sa huling liham ng ama ni Ricardo. Nabasa mo na ba? Kinuha ni Elena ang lumang papel mula sa kanyang bulsa. Ang sulat kamay ay lumana, ngunit ang bawat salita ay malinaw pa rin. Sabi rito, alam ng ama ni Ricardo ang kahinaan ng kanyang anak. Alam niyang darating ang araw na wawalasin ni Ricardo ang lahat. Kaya pala sa akin niya ipinangalan ang pangunahing shares ng kumpanya noon pa man sa ilalim ng isang trust fund na magbubukas lamang kapag napatunayan ang pagtataksil o kapabayaan ni Ricardo. Hindi niya ako itinuring na manugang lang, Leandro, ay tinuring niya akong tunay na tagapagmana ng kanyang dangal. Napatango si Leandro. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka matatalo ni Ricardo sa korte. Ikaw ang pinili ng nakaraan para ayusin ang hinaharap. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang makatanggap si Elena ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, ang boses sa kabilang linya ay basag, puno ng hagulhol at desperasyon na halos hindi na makilala. Elena, please, mag-usap tayo. Handa akong ibigay ang lahat. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Elena, parang awa mo na. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Mahal pa rin kita, Elena. Patawarin mo ako. Ito ang boses ni Ricardo mula sa loob ng kulungan. Ang dating mapagmataas na boses na sumisigaw sa kanya sa gitna ng ulan, ngayon ay naging isang kaawa-awang bulong na nagsusumamo sa katarungang siya rin ang sumira. Napahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang telepono. Tumingin siya kay Leandro at pagkatapos ay sa malawak na dagat. Ang huling pagsubok sa kanyang puso ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapasya kung ang isang pusong bumatak sa kanya sa putikan ay karapat-dapat pa bang makakita ng kahit katiting na liwanag mula sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng pasilyo ng piitan ay tila may kasabay na mabigat na tunog ng kadena ng nakaraan na unti-unting napapatid. Ang amoy ng luma at malamig na semento, ang hinalo sa amoy ng matapang na disinfectant ay tila sumasakal sa hangin. Ngunit si Elena ay nanatiling matuwid ang tindig. Ang kanyang muka ay walang emosyon, tila isang estatwang gawa sa marmol na hindi na kayang buwagin ng anumang bagyo. Pagpasok niya sa visitation room, nakita niya si Ricardo na nakaupo sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang ayos ng kanyang buhok na dati ay ayaw man lang madapuan ng alikabok. Ang suot niyang kulay kahel na uniforme ay tila isang malaking insulto sa kanyang dating marangyang pagkatao. Nang makita niya si Elena, biglang nagliwanag ang kanyang muka. Isang liwanag na nagmula sa desperasyon at hindi sa tunay na kagalakan. Elena, dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitisog. Ang boses ni Ricardo na nanggagaling sa speaker ay basag at nanginginig. Elena, patawarin mo ako. Nabulag ako. Nagkamali ako. Si Sandra, niloko niya ako. Ginamit niya ako. Pero ikaw ang tunay na nagmamahal sa akin. Maayos pa natin ito, di ba? Paglabas ko rito, magsisimula tayong muli. Tiningnan siya ni Elena ng matagal. Sa loob ng 10 taon, ito ang lalaking itinuring niyang Diyos, ang lalaking inalaya niya ng bawat hibla ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya itong lumuluha at nagmamakaawa, wala siyang naramdamang galit. Wala ring pag-ibig. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong hindi kailanman nakilala ang tunay niyang halaga hanggang sa nawala na ang lahat. Ricardo, hindi ka nabulag. Ang mahinahong sagot ni Elena. Ang bawat salita niya ay malinaw at payapa. Pinili mong huwag tumingin.
Pinili mong tapakan ang taong nag-angat sa'yo dahil akala mo ay hinding-hindi ako mapapagod. Hindi kita sinira, Ricardo. Hindi ang audit, hindi ang korte, at lalong hindi ako ang pumatay sa buhay mo. Ang sarili mong kasakiman ang nagbaon sa'yo sa lupang kinalalagyan mo ngayon. Lumuhod si Ricardo sa loob ng kabilang silid. Itinapat ang kanyang mga palad sa salamin. Pilit na inaabot ang anino ni Elena. Patawarin mo ako, Elena. Please, gagawin ko ang lahat. Mahal mo pa ako, di ba? Noong gabing iyon sa ulan, alam kong masakit, pero please, give me a second chance. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang puso ay hindi na bumibilis sa kaba. Pinapatawad, Ricardo. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran ko, kundi dahil pagod na akong dalhin ang bigat mo sa puso ko. Gusto ko nang huminga ng maluwag nang hindi ka naaalala. Pero ang kapatawarang ito ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang Elena na sinira mo noong gabing iyon sa ulan ay wala na. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng binuo ang sarili niya mula sa mga pirasong iniwan mo. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bag. Ang gintong singsing na simbolo ng 10 taon ng kanyang pagkaalipin sa isang maling panaginip. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa sa harap ng salamin. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa matigas na ibabaw ay tila ang huling tuldok sa kanilang kwento. Ay ito na ang huling piraso ng Villa de Silva na hawak ko. Ngayon, malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa'yo, sabi ni Elena. Tumayo siya, hindi na lumingon sa mga hikbi ni Ricardo na tila hayop na nasugatan. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Si Leandro ay nakatayo sa tabi ng kotse, naghihintay ng may matiyagang ngiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena na ang hangin ay hindi na humahapdi sa kanyang balat. Ngunit habang papasok sila sa kotse, isang mensahe ang natanggap ni Leandro sa kanyang telepono. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Elena, tungkol kay Sandra. Nakalabas siya ng kulungan gamit ang piyansa mula sa isang hindi kilalang tao. At ayon sa ating asset, huling nakita ang isang babaeng kamukha niya na umaaligid sa bagong bahay niyo ni Lola Rosa. Ang kapayapaang kakamit pa lamang ni Elena ay muling nayanig ng isang banta na hindi pa rin tumitigil. Ang anino ng nakaraan ay tila ayaw pa ring sumuko. Paglaya mula sa nakaraan closure, awang ngunit may paninindigan at ang muling pagbabalik ng pangamba. Ang marahang paglapag ni Elena ng kanyang wedding ring sa mesa, isang tahimik na deklarasyon na tapos na ang kanyang pagiging biktima. Sino ang misteryosong tao na nagpiyansa kay Sandra at ano ang plano nito laban kay Elena? Isang sunog ang nagaganap sa lumang Villa de Silva. Ang huling bakas ng kanilang nakaraan ay nilalamon na ng apoy habang si Sandra ay nanonood mula sa dilim. Ang apoy ng Villa de Silva ay magsisilbing liwanag para sa bagong umaga ni Elena sa susunod na kabanata. Ang usok mula sa natupok na Villa de Silva ay tila naging mistulang alikabok na lamang sa hangin, kasabay ng paglipas ng mga mapapait na alaala. Sa harap ng isang makabago at maliwanag na gusali, sa gitna ng lungsod, isang malaking karatula ang nakasabit na nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Elena Cruz Foundation, pag-asa para sa kababaihan. Hindi na ito pangalan ng isang asawang nagtatago sa anino ni Ricardo. Ito ang pangalan ng isang babaeng nagmula sa abo at muling bumangon ng mas matatag. Sa loob ng auditorium, ang banggo ng mga sariwang bulaklak ay humahalimuyak, nagbibigay ng preskong pakiramdam sa mga panauhin. Nakaupo sa gitna ng entablado si Lola Rosa, suot ang isang marangyang Filipiniana na kulay asul. Ang kanyang muka ay maaliwalas. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo, ay tila nagniningning sa labis na pagmamalaki. Sa tabi niya ay si Elena, na tila isang reynang naglalakad sa gitna ng mga taong kanyang natulungan. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila isang himig ng tagumpay na matagal na niyang hinintay. Ang foundation na ito ay hindi lamang para sa akin. Ang simula ng talumpati ni Elena, ang kanyang boses
ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihang palamunin, sa bawat babaeng itinapon sa ulan, at sa bawat babaeng inakalang wala silang boses. Nandito tayo para patunayang ang ating halaga ay hindi itinatakda ng isang lalaki o ng isang apelyido. Sa gitna kanyang pagsasalita, isang kaguluhan ang naganap sa may pintuan. Isang babaeng gusgusin, hulas ang makeup, at suot ang isang luma at maruming damit ang pilit na pumasok. Si Sandra iyon. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Mukha siyang isang baliw na naghahanap ng atensyon. Elena, magnanakaw ka. Akin dapat ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Sandra, ngunit ang kanyang boses ay naging paos at mahina. Sa gitna ng malawak na silid, tumigil si Elena sa kanyang pagsasalita. Tinitigan niya si Sandra mula sa entablado, hindi nang may galit, kundi nang may matinding kawalan ng pakiramdam. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit, ngunit itinaas ni Elena ang kanyang kamay para patigilin sila. Pinanood ng lahat kung paano nagmakaawa at nagwala si Sandra, ngunit walang sino man ang gumalaw para tulungan siya. Ang pinakamasakit na parusa para sa isang taong uhaw sa pansin ay ang hindi mapansin ng kahit sino. Si Sandra ay tila naging isang hangin na lamang na pilit na umihip sa gitna ng mga taong abala sa pagdiriwang. Sa huli, kusa rin siyang lumabas, umiiyak at luhaan, habang ang pinto ay dahan-dahang sumasara sa kanyang likuran nang walang kahit anong ingay. Pagkatapos ng event, lumapit si Leandro kay Elena sa hardin ng foundation. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. May hawak si Leandro na isang maliit na kahon, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Elena nang may labis na paggalang. Elena, nakita ko ang paglalakbay mo mula sa ulan hanggang sa tagumpay na ito. Ang mahinang bulong ni Leandro. Hindi ko hinihiling na maging mundo mo muli ang isang lalaki. Ang hinihiling ko lang ay kung maaari ba akong maging kasama mo sa bawat hakbang ng iyong bagong simula. Hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang katuwang sa buhay. Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakawala sa hawla. Handa na ako, Leandro. Handa na akong magmahal nang hindi natatakot na mawala ang sarili ko. Tumingala si Elena sa gusali at nakita niya ang kanyang pangalan, Elena Cruz. Hindi bilang Jenga de Silva, kundi bilang siya, buo, matatag at malaya. Ang bawat laryo ng gusaling iyon ay saksi sa kanyang pagtitiis, at ngayon ay saksi rin sa kanyang kaligayahan. Ngunit, bago pa man sila tuluyang makaalis, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Isang matandang lalaki ang bumaba, may hawak na isang tungkod. Pagkakita sa kanya ni Elena, ang kanyang muka ay nagpakita ng gulat. Ito ang kapatid ng ama ni Ricardo, ang taong matagal nang nanirahan sa ibang bansa at may hawak ng huling hiling ng pamilya de Silva na hindi kailanman nalaman ni Ricardo. Elena Cruz. Tas ng matanda ay malalim. May isang bagay pa na kailangan mong malaman tungkol sa tunay mong pinagmulan. Tagumpay, empowerment, pagkaawa sa kaaway na naging wala, at ang tamis ng bagong pag-ibig. Ang sandali nang makita ni Elena ang sarili niyang pangalan sa gusali. Isang simbolo na siya na ang nagmamay-ari ng sarili niyang tadhana. Ano ang lihim tungkol sa pinagmulan ni Elena na dala ng matandang de Silva? Isang sorpresang pagbisita mula sa isang tao mula sa nakaraan ni Elena na magbubukas ng isang bagong katotohanan. Ang Bango NG mga bulaklak ng jasmine sa hardin ay tila isang matamis na paalala na ang bawat gabi, gaano man ito kadilim, ay laging nagtatapos sa pagsikat ng araw. Nakatayo si Elena sa gitna ng kanyang bagong tahanan, isang lugar na hindi itinayo sa takot o sa pangangailangang maglingkod sa isang taong hindi siya pinapahalagahan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay humihinga ng kalayaan. Pinanood niya ang mga dahon na sumasayaw sa ihip ng hangin,
At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang tunay at malalim na ngiti na sumisibol mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga labi. Elena, handa na ang lahat para sa munting pagdiriwang natin. Ang boses ni Leandro ay marahan, puno ng init na tila hapon na sumisikat sa bintana. Lumapit siya kay Elena at tumayo sa tabi nito, hindi bilang isang aninong nagmamasid, kundi bilang isang katuwang na handang sumabay sa kanyang paglakad. Sa loob ng silid, masayang naglalaro si Lola Rosa ng kanyang mga apo-apuhan mula sa mga batang tinutulungan ng foundation ni Elena. Bagaman hindi na gaanong nakakakita ang matanda, ang kanyang pandinig ay matalas sa tunog ng kaligayahan. Alam ni Lola Rosa na sa wakas, ang kanyang pamilya, ang tunay niyang pamilya, ay nahanap na ang kapayapaan. Samantala, sa loob ng piitan, si Ricardo ay nakatanggap ng isang maliit na pakete. Pagbukas niya, hindi ginto o pera ang laman nito, kundi mga gamot para sa kanyang karamdaman at isang maikling sulat na walang pangalan. Ngunit alam ni Ricardo kung kanino ito galing. Ang sulat ay hindi naglalaman ng puot, kundi mga tagubilin para sa kanyang kalusugan. Napahagulhol si Ricardo habang yakap ang paketeng iyon. Ang pinakamasakit na paghihiganti ni Elena ay hindi ang pagpapakulong sa kanya, kundi ang patuloy na pagpapakita ng kabutihang hindi kailanman nagawa ni Ricardo para sa kanya. Ang kabutihan ni Elena ay tila isang salamin na nagpapakita kay Ricardo kung gaano siya naging maliit at kadusta-dusta. Alam mo, Leandro, simula ni Elena habang nakatingin sa abot-tanaw. Akala ko noon, ang katarungan ay ang makita silang nagdurusa. Pero na-realize ko, ang tunay na katarungan ay ang makitang buo na muli ang sarili ko. Ang pinakamabisang ganti ay ang mamuhay ng masaya at may kabuluhan. Inabot ni Leandro ang kamay ni Elena at sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Elena na hawakan ito ng mahigpit. You deserve this, Elena. You turned your scars into stars. Bumalik ang usapan nila sa revelasyon ni Tito Armando, ang kapatid ng ama ni Ricardo. Ibinunyag nito na ang ama ni Ricardo ay matagal nang may hinala sa kasamaan ng sariling anak. Kaya naman lihim nitong ipinagkatiwala ang malaking bahagi ng kanilang legacy sa isang trust fund na tanging si Elena lamang ang makakahawak. Ang perang iyon ang naging pundasyon ng lahat ng tagumpay ni Elena ngayon. Siya ang tunay na tagapagmana, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa katapatan ng kanyang puso. Ang hapon ay dahan-dahang lumalim, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naglakad ang dalawa patungo sa loob ng bahay kung saan naghihintay ang tawanan at pagmamahal. Wala nang takot sa mga mata ni Elena. Wala nang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang unos ay tapos na, at ang bahaghari ay hindi lamang isang pangako, kundi isang katotohanang kasama na niya sa bawat araw. Napatigil si Elena sa may pintuan at lumingon sa hardin sa huling pagkakataon. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang amoy ng bagong simula. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Tanong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Tumango si Elena. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng bukang liwayway. Higit pa sa handa, Leandro. Peace, love, and fulfillment, wagas na kaligayahan at paghilom, ang sandali sa hardin, kung saan nilanghap ni Elena ang bango ng jasmine, ang damdamin ng isang babaeng hindi natakot sa dilim, dahil alam na niyang lumikha ng sarili niyang liwanag. Ang huling sulyap ni Elena sa kanyang lumang rosaryo, isang simbolo na ang pananampalataya at kabutihan ay laging nagtatagumpay. Isang masayang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay, hudyat na ang kabanata ng pighati ay tuluyan ng naisara. Ang bagong simula ni Elena ay magbubukas ng pinto para sa isang epilogo ng walang hanggang pag-asa. Lumipas ang 3 taon na, tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig. Tinatangay ang bawat bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Sa bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ni Elena
ang mahinay na pagpatak ng ulan sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa lamig. Hindi na siya nakayapak sa kalsada. Nakatayo siya sa loob ng isang silid na puno ng init. Suot ang isang sapatos na siya mismo ang bumili mula sa sarili niyang pagsisikap. Ang bawat patak ng ulan ay hindi na simbolo ng pighati, kundi isang pagbabasbas ng kalikasan para sa lupang muling nagkaroon ng buhay. Ang Elena Cruz Foundation ay naging isang dambuhalang kuta ng pag-asa para sa libu-libong kababaihan sa bawat mukhang nakikita ni Elena. Sa bawat kwento ng tagumpay na kanyang naririnig, nararamdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Ang katarungang hinangad niya noon ay hindi na lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol sa pag-akay sa mga nadapa. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Bit-bit ang isang makapal na shawl. Isinuot niya ito sa mga balikat ni Elena nang may labis na pag-iingat. Ang kanyang haplos ay nananatiling puno ng respeto at tahimik na pagsinta. Gabi na, Elena. Kanina ka pa nakatingin sa labas. Siguradong hinihintay na tayo sa bahay. Ang malambing na sabi ni Leandro. Gumiti si Elena at hinawakan ang kamay ng lalaki. Inaalala ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Leandro. Noong gabing iyon sa ulan, akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Hindi ko akalain na yun pala ang simula ng tunay kong buhay. Sa kanilang paglalakbay pauwi, nadaanan nila ang pamilyar na kalsada kung saan dating nakatayo ang Villa de Silva. Ngayon, ang lote ay isa ng pampublikong parke na donasyon ni Elena. Isang lugar kung saan ang mga bata ay malayang naglalaro at ang mga pamilya ay nagtitipon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala na ang kuta ng kasakiman. Napalitan na ito ng hardin ng kaligayahan. Tungkol naman kay Ricardo, nanatili siya sa loob ng rehas, hindi dahil sa galit ni Elena, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Natutunan na ni Elena ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Pinatawad niya si Ricardo hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil nais niyang maglakad ng walang dalang mabigat na bagahe. Si Sandra naman ay naging isang anino na lamang ng nakaraan, isang babaeng nawalan ng lahat dahil pinili niyang magnakaw ng ligaya na hindi naman para sa kanya. Ang kanilang mga pangalan ay hindi na nagdudulot ng kirot sa puso ni Elena. Sila ay naging bahagi na lamang ng isang kabanatang tapos na at hindi na muling babalikan. Si Lola Rosa ay mapayapang pumanaw noong nakaraang taon. Suot ang isang ngiti at hawak ang kamay ni Elena. Ang kanyang huling hininga ay puno ng pasasalamat dahil alam niyang ang kanyang tunay na anak ay nahanap na ang kapayapaang nararapat sa kanya. Ang kanyang alaala ay nananatiling luntian sa puso ni Elena. Isang gabay na ang pag-ibig ay hindi laging nagmumula sa dugo, kundi sa katapatan ng kaluluwa. Masaya ka na ba, Elena? Tanong ni Leandro habang magkahawak kamay silang naglalakad patungo sa kanilang tahanan. Tumigil si Elena at tumingin sa malawak na kalangitan kung saan dahan-dahang sumisilip ang mga bituin matapos ang ulan. Ang kanyang hininga ay magaan, ang kanyang puso ay payapa, at ang kanyang kaluluwa ay malaya. Higit pa sa masaya, Leandro, dahil natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng ari-arian, kundi sa katahimikan ng kalooban at sa kakayahang magmahal muli ng walang pag-aalinlangan. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan, nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng kahinaan, at nahanap ang kanyang bahaghari matapos ang pinakamalakas na unos ng kanyang buhay. Sa dulo ng lahat, napatunayan niya na ang kabutihan ay laging may puwang sa mundo at ang katarungan ay laging dumarating para sa mga pusong marunong maghintay at magtiis.